Hi! Hello mga kaibigan. Patuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at nakakatuwa naman na sa likod ng ating maraming pinagkakaabalahan ay nakahanap pa tayo ng panahon na nakikinig sa napakasimpleng pagninilay na ito. Maraming salamat sa inyo. Marami akong nababasa ng mga mensahe na sinasabi na natutuwa naman sila dahil sa kanilang pang-araw-araw na gawain habang may ginagawa ay nakikinig. Maraming salamat. Kaya lang sinasabi ko palagi na sana maging mabunga ang lahat ng ating mga naririnig, ang lahat ng ating mga pagninilay. Amen? Sa linggong ito ay pinagdiriwang natin ang solemnidad ng pagkakilanlan at pagkakilala natin kay Jesus bilang Hari. Viva Cristo Rey! No? Napakaganda at nakakatuwa naman isipin na bilang Kristiyano, yung ating tapat at pagiging masigasig na pagkakilala kay Kristo bilang Hari. Pagkatapos ng linggo na ito, sa pagdiriwang natin ng Kristong Hari, ay papasok na tayo sa buwan ng Adbyento, no? Pagkatapos ng linggong ito. So, napakagandang pagnilayan natin ng mabuti, no? Kung paano natin isinabuhay at binigyang pagkakilanlan, lugar at papel ang Panginoon sa ating buhay bilang Hari. Sa araw na ito, Nobyembre 26, 2023, sa solemnidad ng Kristong Hari, pakinggan natin ang pagninilay na ibabahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 25, versikulo 31 hanggang 46. Jesus said to His disciples, "When the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him, He will sit upon the glorious throne, and all the nations will be assembled before Him, and He will separate them one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats. He will place the sheep on His right, and the goats on His left. Then the King will say to those on His right, 'Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. A stranger, and you welcomed me. Naked, and you clothed me. Ill, and you cared for me. In prison, and you visited me.' Then the righteous will answer Him and say, 'Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and gave you drink? When did we see you stranger and welcome you, or naked and clothe you? When did we see you ill or in prison and visit you?' And the King will say to them in reply, 'Amen, I say to you, whatever you did for one of these least brothers of mine, you did for me.' Then He will say to those on His left, 'Depart from me, you're accursed into the eternal fire prepared for the devil and his angels. For I was hungry, and you gave me no food. I was thirsty, and you gave me no drink. A stranger, and you gave me no welcome. Naked, and you gave me no clothing. Ill, and in prison, and you did not care for me.' Then they will answer and say, 'Lord, when did you see you hungry, or thirsty, or stranger, or naked, or ill, or in prison, and that minister to your needs?' He will answer to them, 'Amen, I say to you, what you did not do for one of these brothers, least you did not do for me.' And this will go off to eternal punishment, but the righteous to eternal life." Mga kaibigan, mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Sa linggong ito, sa pagbibigay natin ng pagpapahalaga kay Kristo bilang Hari, napakaganda ng ating pagninilay. Gaya ng sinabi sa ating pagbasa sa Ebanghelyong ito,
sinabi ni Jesus sa mga tao, darating ang anak ng tao upang magsulit. Ihiwalay niya ang mga gumagawa ng mabuti sa mga masasama, gaya ng paghiwalay ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing. Sabi niya, hali kayo, lahat ng gumawa ng mabuti, makisalo kayo sa aking paghahari. Kayo na nagbibigay pahalaga sa pangangailangan ng iba. Sa mga panahon na ako ay nagutom, pinakain niyo ako. Nauhaw at pinainom niyo ako. Walang damit at dinamitan niyo ako. Nasa bilangguan at binisitahan niyo ako. Nagkasakit at inilagaan niyo ako. Gaya ng sinabi ni Jesus sa mga taong ito, sumagot sila, Panginoon, kailan ka nagutom na pinakain ka namin? Hindi namin alam. Kailan ka nauhaw na pinainom ka namin? Kailan ka nagkasakit na inalagaan ka namin? Kailan ka walang damit na binigyan ka namin ng damit? Kailan ka nasa bilangguan na binisitahan ka namin? Alam niyo nung sagot ng Panginoon, ang sino mang gumawa nito sa kanyang kapwa ay gumawa nito sa akin. Di ba nakakatuwa? Kaya mga kapatid, siguro para sa akin ang napakalaking hamon ng ating Ibanghilyo sa pagdiriwang natin ng kapistahan, pagkakilanlan kay Kristo bilang Hari, ay ang pagiging tapat natin sa ating tungkulin. Ang pagpapahalaga at pagpapatibay natin ng ating ugnayan sa bawat isa, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Huwag lang natin sanang isipin na ang pagtulong natin sa iba ay nakafocus lang at nakatalaga lang talaga sa mga taong kilala natin, sa ating mga kaibigan. Bagkus, ang pinapahalagahan dito ay ang pagbigay tulong sa mga taong hindi natin kilala, hindi man lang natin kaano-ano, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Kaya nga sabi ni Jesus, ang sino mang gumagawa nito sa labing aba, niyang kapatid, niyang kapwa, ay gumagawa nito sa akin. Kaya sana maging masigasig tayo, maging tapat tayo. Huwag nating piliin kung sino ang ating tulungan. Mas lalong bigyang diin natin at tulungan ang mga taong mas nangangailangan ng ating tulong. Kaya ako'y saludo sa mga taong tahimik lang na kumikilos. Marami ang hindi nakaalam, kahit yung mga malapit niya na kaibigan hindi nakaalam sa kanilang mga ginagawa na patuloy na pagsuporta at pagtulong sa mga nangangailangan. Patuloy nyo lang. Panginoon ay nasa sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Idalangin at panalanginan ng Panginoon lahat ng mga mabubuting inyong ginagawa. Sana maging tapat tayo. Magiging masigasig tayo at gumawa tayo ng paraan na maipadama at maipahayag natin sa iba na si Kristo na ating pinaniniwalaan ay siyang hari na kumikilos sa ating buong pagkatao. At dahil doon, na ipahayag natin ang kanyang pagkakilanlan sa pamamagitan ng patuloy na paggawa ng kabutihan at pagtulong sa mga nangangailangan. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, tuluan mo kaming maging tapat. Maraming salamat sa iyong patuloy na paggabay. Maraming salamat sa mga panahon na hindi kami nawala ng pag-asa, kahit kami ay nananlamig minsan sa mga karanasang hindi namin nagustuhan, lalong-lalo na sa patuloy naming pagtupad ng aming tungkulin, sa mga ginagawa naming hindi nalalaman ng iba, sa mga ginagawa naming hindi kinikilala ng nakakarami. Bagkus sa likod ng mga ito, hindi namin kailangan ang pagkakilanlan, ang pagkakilala, ang pagpuri sa mga kabutihang ginawa namin. Dahil alam namin na ang ginagawa namin ito ay alang-alang sa iyong kapurihan, alang-alang sa iyong paghahari, alang-alang sa aming pagiging saksi ng iyong kabutihan. Amen.